Itinapon ako sa putik ng sarili kong asawa. Habang ako'y nagdidilim ang paningin sa pagod, naroon siya sa kandungan ng iba, nagpapakasa sa luho. Sabi niya, isa lang akong hampas lupang katulong. Ngunit dumating ang kanyang kuya, si Adrian, upang iligtas ako at bawiin ang lahat. Ngayong gabi, muling isisilang ang aking dangal. Magagawa ko bang lampasan ang galit para sa isang bagong simula? Bakit ko naman mamahalin ang isang katulong, Beatrice? Isang hampas lupa na walang alam, kundi maglinis ng dumi at magluto. Pinakasalan ko lang si Clarice dahil kay Lolo Alfon. Kung hindi ko siya pinakasalan, mawawala sa akin ang buong ari-arian ng pamilya. Siya ang aking lisensya para makuha ang lahat. Pagkatapos niyon, itatapon ko rin siya pabalik sa putik na pinanggalingan niya. Dahan-dahang gumalaw ang diwa sa loob ng tahimik at gabi ng kusina ng mansyon. Doon, sa tapat ng nagbabagang kalan, nakatayo si Clarice. Hawak niya ang isang malaking kahoy na sandok. Maingat na tinitikman ang mainit na sabaw ng sinigang na kanyang inihahanda para sa kanilang unang taon ng anibersaryo ng kasal. Ang kanyang mga paa ay namumula at namamaga dahil sa maghapong pagtayo. Ngunit sa kanyang mga labi ay may bakas ng isang simpleng ngiti. Sa kanyang kaliwang kamay, kumikinang ang isang simpleng pilak na singsing, ang tanging tanda ng kanyang kasal kay Jacob. Isang kasal na akala niya ay simula ng kanyang kaligtasan. Ngunit ang mga salitang narinig mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng silid-daklatan sa dulo ng pasilyo ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang bumaon sa kanyang dibdib. Ang kahoy na sandok ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nangangatog na mga daliri. Pumagsak ito sa sahig, nag-iwan ng mantsa ng sabaw sa kanyang lumang tsinelas, ngunit hindi niya naramdaman ang init. Ang kanyang buong katawan ay tila naging yelo. Ang kanyang lalamunan ay sumikip at ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang mabigat na parusa. Ang pamilyar na amoy ng sampalok at luya na palaging nagdadala sa kanya ng pakiramdam ng tahanan, ngayon ay tila amoy ng abo at kamatayan ng kanyang mga pangarap. Ito ba ang halaga ng aking buong pagkatao? Isang kasangkapan lamang para sa kanilang kasakiman? Hindi nakasigaw si Clarice. Ang pinakamasakit na sugat ay ang mga sugat na walang kakayahang lumikha ng tunog. Nanatili siyang nakatayo roon, ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng lababo. Tinitiis ang matinding panginginig ng kanyang mga tuhod habang ang mundo sa kanyang paligid ay dahan-dahang naglalaho sa dilim. Ang katahimikan sa kusina ay nabasag ng marinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit. Si Beatrice, na nakasuot ng isang mamahaling pulang bestido at may dalang amoy ng mamahaling pabango, ay dahan-dahang pumasok sa kusina. May mapang-aping ngiti sa kanyang mga labi, habang nakatingin sa nakatulalang mukha ni Clarice. "Oh, nandito ka pala, Clarice." Wika ni Beatrice, ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwaring tamis. "I'm so hungry, you know. Jacob and I have been talking all afternoon and we need some food. Pakikuha naman ang niluluto mo." Hindi gumalaw si Clarice. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa mantsa sa sahig. "Hey, did you hear me?" Bahagyang tumaas ang boses ni Beatrice. Humakbang siya ng mas malapit at itinulak ang balikat ni Clarice. "Bingi ka ba? O sadyang tamad ka lang talaga? Huwag mong kalimutang katulong ka pa rin dito kahit may singsing ka sa daliri mo." "Narinig ko po." Mahinang tugon ni Clarice. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na napuno ng panginginig. Nakahanda na po ang pagkain. Dahan-dahang kumuha si Clarice ng isang mangkok upang isali ng sinigang. Ngunit bago pa niya ito maihain, marahas na hinablot ni Beatrice ang mangkok mula sa kanyang kamay. Ang mamahaling porselana ay bumagsak sa sahig, nadurog sa daan-daang piraso, habang ang mainit na sabaw at mga gulay ay dahan-dahang kumalat sa ibabaw ng malinis na tile. "Oops, my bad." Tumawa si Beatrice
nang walang kaunting pagsisisi. Ang dumi mo kasi mag-abot, Clarice. At saka, ganyan ba talaga ang luto ng asawa ng isang milyonaryo? Mukhang pagkain ng aso. Pakilinis nga ito ngayon din. Sa sandaling iyon, pumasok si Jacob sa kusina. Ang kanyang mga mata ay walang kaunting pagkabahala nang makita ang basag na mangkok at ang kanyang asawa na nakatayo sa gitna ng dumi. Lumapit siya kay Beatrice, dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa baywang nito sa harap mismo ni Clarice. "What's happening here, babe?" Tanong ni Jacob kay Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng lambing na hindi kailanman narinig ni Clarice. "Iyong asawa mo kasi, Jacob." Reklamo ni Beatrice, pinalalaki ang kanyang mga mata sa kunwaring inis. Sinasadya niyang ihain sa akin ang maduming pagkain at nang sabihan ko siya, itinapon niya ang mangkok. Tumingin si Jacob kay Clarice. Ang kanyang mga mata ay mabilis na napuno ng malamig na galit at pandiri. "Clarice, ano ba itong ginagawa mo? Napakawala mo talagang pakinabang. Beatrice is our guest at ang pamilya niya ang nagbibigay sa atin ng mga kontrata sa negosyo. Linisin mo yan ngayon din at huwag mo kaming bibigyan ng sakit ng ulo." "Jacob," tiningnan siya ni Clarice, umaasa na may kahit kaunting piraso ng katarungan sa puso ng kanyang asawa. "Hindi ko po itinapon. Si Beatrice ang..." "Tumahimik ka!" putol ni Jacob. Ang kanyang boses ay tila isang sampal. "I don't care about your excuses. Mas naniniwala ako kay Beatrice kaysa sa isang tulad mo. You are just a maid we brought into this house because of my grandfather's pity. Don't act like you have a voice here." Ang bawat salita ni Jacob ay tila isang mabigat na hampas sa karangalan ni Clarice. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang napaipit sa kanyang gilid, pinipigilan ang sarili na sumabog sa yak. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, dahan-dahang bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Don Alfon. Hawak ang kanyang gintong baston na lumilikha ng mabagal at regular na tunog sa bawat hakbang sa sahig. "Ano ang kaguluhang ito?" Malamig na tanong ng matanda. Agad na lumapit si Beatrice kay Don Alfon, nagkukunwaring biktima. "Don Alfon, I was just asking for some food, but Clarice became so rude to me. She even broke the bowl to insult me." Tumingin si Don Alfon kay Clarice, pagkatapos ay sa basag na porselana sa sahig. Walang kaunting emosyon sa kanyang mukha. Tanging ang matigas na awtoridad ng isang taong sanay na sumunod ang lahat sa kanya. "Clarice," wika ni Don Alfon. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may bigat, na tila bakal. "Humingi ka ng tawad kay Beatrice." Nanlaki ang mga mata ni Clarice sa matinding hindi paniniwala. "Don Alfon, ngunit hindi ko po ginawa." "Humingi ka ng tawad ngayon din." Ulit ng matanda. Sa pagkakataong ito ay may mas masidhing utos sa kanyang tinig. "Huwag mong kalilimutan ang iyong posisyon sa bahay na ito, Clarice. At higit sa lahat, huwag mong kalilimutan ang utang na loob na pamilya mo sa akin. Kung hindi dahil sa perang ibinigay ko para sa pagpapagamot ng iyong ama, matagal na kayong natutulog sa lansangan ng iyong ina. Ang pagpapakasal mo kay Jacob ay isang pagkakataon para mabayaran mo ang utang na yon. Huwag mong sirain ang pagkakataong yon dahil sa iyong pride." Napatitig si Clarice sa matanda. Ang kanyang puso ay tila tuluyang namatay sa sandaling iyon. Ang pamilyang akala niya ay kanyang kanlungan. Ang taong akala niya ay may mabuting puso na tumulong sa kanyang ama, ay ganoon pala ang tingin sa kanya. Isang bayad utang. Isang pirasong ari-arian na walang karapatang ipagtanggol ang sarili. Tumingin si Jacob kay Clarice nang may mapang-asar na ngiti, habang si Beatrice naman ay nakasandal sa balikat ni Jacob, nagpapakita ng ganap na tagumpay. Si Clarice ay dahan-dahang lumuhod sa sahig, sa tabi ng basag na mangkok at kumalat na sabaw ng sinigang. Ang bawat pagbaba ng kanyang tuhod sa malamig na tile ay tila pagdurog sa huling natitirang piraso ng kanyang sariling dangal.
Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang lumapit sa dumi habang ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa sahig, pinipigilan ang mga luha na pumatak sa basag na porselana. Sorry po, Beatrice. Bulong ni Clarice, ang kanyang boses ay tila nagmumula sa kailaliman ng isang madilim na balon. Tumingala siya ng bahagya at nakita ang malamig at walang pakialam na mukha ni Jacob. Doon niya napagtanto na ang kanyang buhay sa mansyong ito ay hindi isang kasal, kundi isang mabagal at masakit na parusa. Ngunit sa ilalim ng matinding sakit, isang maliit na bagong pakiramdam ang dahan-dahang nabuo sa kanyang puso. Isang malamig na determinasyon na hindi na siya kailanman papayag na tapakan muli ang kanyang dangal. Bago pa man sumikat ang unang liwanag ng araw sa kalangitan, bumangon na si Clarice mula sa kanyang maliit na higaan. Masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang mga tuhod na namumula at may bakas ng pasa mula sa matagal na pagluhod sa malamig na tile kagabi. Pilit niyang binaliwala ang kirot. Batid niya ang batas ng mansyon. Bago magising si Don Alfon sa alas 5 ng umaga, dapat ay malinis na ang malawak na bakuran at handa na ang agahan ng pamilya. Sa labas, ang malamig na hamog ng madaling araw ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Hinawakan ni Clarice ang walis tingting at nagsimulang maglinis ng mga tuyong dahon sa simento. Ang banayad na tunog ng kanyang pagwawalis ay tila isang malungkot na ritmo sa gitna ng matinding katahimikan. Ang bawat kaskas ng walis ay sinasabayan ng mabibigat na buntong hininga na pilit niyang pinipigil. Ang lamig ng hangin ay tila nakikiramay sa kanyang nangangatal na mga kamay, ngunit ang mga luhang nagbabadyang pumatak mula sa kanyang mga mata ay mabilis niyang pinupunasan gamit ang dulo ng kanyang maruming tapis. Nang matapos siya sa bakuran, mabilis siyang bumalik sa kusina upang maghanda ng agahan. Ang kusina ay madilim pa. Tanging ang maliit na bumbilya sa tapat ng lababo ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Habang naghuhugas siya ng bigas, naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran. Sa takot na baka si Jacob o si Beatrice iyon, mabilis siyang lumingon at yumuko. Ayos ka lang ba, Clarice? Ang boses na yon ay mababa, malalim, ngunit may kasamang hindi mapagkakailang init. Nang iangat ni Clarice ang kanyang tingin, nakita niya si Adrian. Si Adrian ay ang panganay na apo ni Don Alfon, ang seryoso at palaging tahimik na kapatid ni Jacob. Bihira itong magsalita sa bahay, ngunit palaging may matalas na pakiramdam sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Mabilis na iniwas ni Clarice ang kanyang tingin. Pilit na pinupunasan ang kanyang pisngi. Oo po, Kuya Adrian. Maayos lang po ako. Medyo malamig lang po ang hangin sa labas. Hindi sumagot si Adrian. Tinitigan niya ang namumulang mga mata ni Clarice at ang marahas na pag-iwas nito ng mukha. Alam niya ang nangyari kagabi. Narinig niya ang bawat sigaw ni Jacob at ang malamig na utos ng kanilang lolo. Ngunit huli na nang makababa siya upang mamagitan. May kung anong mabigat na emosyon ang dumaan sa mga mata ni Adrian. Isang halo ng galit sa kawalang katarungan ng kanyang pamilya at matinding awa sa babaeng nasa kanyang harap. Lumapit si Adrian sa lamesa at dahan-dahang ipinatong ang isang supot ng mainit na papel. Ang amoy ng bagong lutong pandesal ay mabilis na humalo sa malamig na hangin ng kusina. Uminom ka muna nito bago ka magpatuloy sa trabaho, wika ni Adrian habang kumukuha ng tasa. Gumawa si Adrian ng mainit na kape. Bago niya ito iabot kay Clarice, dahan-dahan muna niyang inihipan ang umuusok na kape upang mabawasan ang init nito. Ang bawat ihip niya ay banayad. Tila binibigyan ng oras si Clarice na huminga at kumalma. Nang lumamig ng bahagya ang kape, marahan niya itong dinala sa tapat ni Clarice. Thank you po, Kuya Adrian. Mahinang bulong ni Clarice. Hawak ang mainit na tasa gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay. Ang init ng kape ay tila dahan-dahang pumasok sa kanyang nanlalamig na katawan. Ngunit ang mas nagpainit sa kanyang puso
ay ang hindi inaasahang pagmamalasakit ng lalaki sa kanyang harap. Dahan-dahang ipinatong ni Adrian ang kanyang malaking kamay sa balikat ni Clarice. Walang mali siya ang hawak na yon. Ito ay isang simpleng pagpindot na nagpapahiwatig ng proteksyon. Isang tahimik na mensahe na nagsasabing hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Sa loob ng mahabang panahon, ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Clarice na tinatrato siya bilang isang tao at hindi isang kasangkapan o katulong. "You don't deserve what happened last night, Clarice," mahinang sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay may kasamang bigat ng determinasyon. "Huwag mong isiping lahat ng tao sa bahay na ito ay katulad nila." Bago pa man makasagot si Clarice, napansin ng kanyang mga mata ang isang puting sobre na dahan-dahang inilapag ni Adrian sa gilid ng lamesa bago ito umalis. May selyo ito ng isang kilalang bangko na may pulang tatak, ngunit ang nakasulat na pangalan sa labas ay kay Don Alfon. May kakaiba sa paraan ng pag-iwan ni Adrian sa sobreng iyon. Tila gusto niyang makita ito ni Clarice, ngunit hindi niya ito maaaring ipaliwanag ng lantarang mag-isa. Sino ang nagpadala nito? At bakit tila may kinalaman ito sa pamilya ng kanyang yumaong ama? Ngunit ang katahimikan ng madaling araw ay marahas na nawasak nang bumukas ang pinto ng kusina. Pumasok si Jacob, gulo-gulo ang buhok, lukot ang mamahaling polo, at may dalang amoy ng alak at mamahaling pabango ni Beatrice. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Adrian na nakatayo malapit kay Clarice, at ang kanyang mga labi ay mabilis na gumuhit ng isang mapang-asar at mapanirang ngisi. "Aba, look at the dalawa," tawa ni Jacob. Ang kanyang boses ay puno ng pang-uuyam at lasing na galit. "Ang aga-aga? Kuya? Naglalandian kayo sa kusina ko? Kaya pala ayaw mong pirmahan ang papel ng lupa, Clarice, dahil umaasa kang makukuha mo ang mas matalinong kapatid ko. Ang galing mo ring gumamit ng luha, no?" Itinuro ni Jacob ang kanyang daliri kay Adrian habang patuloy ang kanyang mapanirang tawa, handang gumawa ng malaking iskandalo na gigising sa buong mansyon. Matapos ang marahas na bintang ni Jacob sa kusina, mabilis na humarang si Adrian sa pagitan nito at ni Clarice. Ang kanyang malamig at matigas na presensya ay sapat na upang mapatigil si Jacob kahit papatuloy ang pag-awit ng pang-uuyam sa mga labi nito. Sa isang malalim at nagbabantang boses, inutusan ni Adrian si Jacob na umakyat at magpalamig ng ulo. Alam ni Jacob na hindi niya kayang tapatan ang kanyang kuya, kaya't matapos ang isang huling masamang tingin kay Clarice, dahan-dahan siyang lumakad palayo, habang pasuray-suray ang kanyang bawat hakbang. Ngunit para kay Clarice, walang kapayapaang dumating. Ilang sandali lamang ang lumipas nang pumasok ang matandang mayordomo ng mansyon upang ihatid ang isang malamig na balita. Pinatatawag siya ni Don Alfon sa silid-aklatan. Ang silid-aklatan ay laging puno ng amoy ng lumang kahoy, katad, at ang mabigat na awtoridad ng pamilya. Nakaupo si Don Alfon sa likod ng isang malaking lamesang gawa sa mahogany, habang dahan-dahang inaayos ang kanyang mga papeles. Hindi niya agad tiningnan si Clarice nang pumasok ito. Hinayaan niya muna ang ilang minutong katahimikan na tila ba isang parusa para sa babaeng nakatayo sa kanyang harap. "Clarice," panimula ng matanda, habang dahan-dahang ibinababa ang kanyang salamin sa mata. "Hindi ko gustong makarinig muli ng anumang ingay sa pagitan ninyo ni Jacob. Ngunit masigit na hindi ko gusto ang pagkaantala ng aking mga plano." Dahan-dahang iniharap ni Don Alfon ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga luma at bago ring dokumento. "Nais kong ipaalala sa iyo kung bakit ka narito sa mansyong ito. Noong ang iyong ama na si Tomas ay nakaratay sa ospital dahil sa matinding sakit sa bato, sino ang nagbayad ng kanyang mga bill? Sino ang nagpatuloy sa pagpapadala ng buwanang sustento para sa mga gamot ng iyong ina? Ako, Clarice." Ipinatong ng matanda ang kanyang kulubot, ngunit makapangyarihang kamay sa ibabaw ng mga papel.
Huwag mong kalilimutan ang iyong utang na loob. Ang pamilya mo ay nabubuhay dahil sa aking kabaitan. At ang tanging hinihingi ko sa iyo bilang kabayaran ay ang pagpapakasal kay Jacob at ang pag-ayos sa mga dokumento ng lupa ng iyong ama. Nais kong mapirmahan mo ang mga papel na ito bago matapos ang buwan. Huwag mong ipakita sa akin na ang pamilya mo ay walang dangal o hiya upang talikuran ang inyong mga obligasyon. Lumabas si Clarice mula sa silid-aklatan na tila ba may isang malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Don Alphon ay tila isang mahigpit na tali na dahan-dahang sumasakal sa kanyang leeg. Nang makabalik siya sa kanyang maliit na kwartong pangkasambahay, naramdaman niya ang banayad na pag-ugong ng kanyang lumang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang tumatawag ay ang kanyang ina, si Aling Nena. Nang sagutin niya ito, agad na bumungad ang nanginginig at umiiyak na boses ng kanyang ina. Ngunit ang mga luha ng kanyang ina ay hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa matinding pasasalamat. Anak, Clarice, hikbi ni Aling Nena mula sa kabilang linya. Tumawag ang tauhan ni Don Alphon kanina. Sabi nila, ipinadala na raw nila ang pondo para sa aking mga gamot ngayong buwan. Napakabait talaga ng pamilya ng asawa mo, anak. Kahit mayaman sila, hindi nila tayo pinababayaan. Alagaan mo si Jacob, ha? Siya ang pinakamalaking biyaya sa ating pamilya. Sumikip ang lalamunan ni Clarice. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang matalim na karayom na pumupunit sa kanyang puso. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin sa kanyang ina ang lahat ng dumi, pangaapi, at ang lantarang pagtataksil ni Jacob sa ilalim ng parehong bubong. Gusto niyang sabihin na ang kasal na akala ng kanyang ina ay biyaya ay isang impyerno ng pagpapakasakit. Ngunit alam niyang ang katotohanan ay maaaring dumaing sa mahinang puso ng kanyang ina. Dahan-dahang hinawakan ni Clarice ang luma, gasgas at kupas na krusipihong kahoy na nakasabit sa kanyang leeg, ang tanging naiwang alaala ng kanyang ama. Hinawakan niya ito ng napakahigpit hanggang sa dahan-dahang bumaon ang mga kanto nito sa kanyang palad. Ginagamit ang pisikal na sakit upang takpan ang matinding hapdi sa kanyang puso. Pinilit niyang baguhin ang tunog ng kanyang boses upang magmukhang masaya. Opo, Nay. Huwag po kayong mag-alala. Napakabait po nila sa akin dito. Maayos po ang lahat. Nang maibaba niya ang telepono, naramdaman ni Clarice ang unti-unting pagbagsak ng kanyang mga tuhod sa sahig. Doon, sa sulok ng kanyang madilim na kwarto, umiyak siya ng walang tunog, habang ang kanyang mga kamay ay patuloy na nakakapit sa krusipiho. Kinagabihan, inutusan si Clarice na maglinis ng silid-aklatan ni Don Alphon habang ang lahat ay natutulog na. Ang silid ay tahimik. Tanging ang liwanag ng buwan na dumadaan sa bintana ang nagbibigay ng anyo sa mga gamit. Habang pinupunasan niya ang malaking lamesang gawa sa mahogany, napansin ng kanyang mga mata ang folder ng mga dokumento na naiwan ni Don Alphon. Dala ng matinding kuryosidad at isang kakaibang lakas ng loob, dahan-dahang binuksan ni Clarice ang folder. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis habang binabasa ang mga lumang kasunduan sa utang ng kanyang yumaong ama. Ngunit habang binabasa niya ang huling pahina, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding hindi paniniwala. Ang nakasulat na kabuuang utang ng kanyang ama para sa ospital ay 50,000 piso lamang noong una. Ngunit sa dokumentong pilit na ipinapapirma sa kanya ni Don Alphon upang isuko ang lupa ng kanyang pamilya, ang halaga ay biglang naging 300,000 piso. 3 beses na mas mataas kaysa sa totoong utang ng kanyang ama. Sa gilid ng papel, may mga nakasulat na numero at tala na sadyang isinulat gamit ang pulang tinta na nagpapakita ng isang malaking panlilinlang. Sa loob ng isang eksklusibo
at mamahaling restaurant sa Makati, malayo sa mapangaping mata ni Don Alfon, magkasamang naghahapunan sina Jacob at Beatrice. Ang banayad na tugtog ng biolin sa paligid ay lumilikha ng isang marangyang kapaligiran, ngunit ang usapan sa kanilang lamesa ay puno ng maitim na balak. "Make sure you get that land as soon as possible, Jacob," wika ni Beatrice habang pinupotpot ang kanyang mamahaling karne gamit ang pilak na tinidor. "My father's development company needs that specific area para sa bagong highway project. Kapag nakuha natin yan, we can make millions at pwede na tayong umalis sa kontrol ng lolo mo." Hinawakan ni Jacob ang kamay ni Beatrice at binigyan ito ng isang mapangakong ngiti. "Don't worry, babe. Masyadong uto-uto si Clarice. Ginagamit na ni Lolo ang pekeng utang ng tatay niya para gipitin siya. She has no choice but to sign those papers. Konting tiis na lang." Kalaunan sa gabi, sa tahimik na pasilyo ng mansyon ng mga Alfon, dahan-dahang naglalakad si Adrian patungo sa kanyang silid. Habang dumadaan siya sa tapat ng silid-aklatan ni Jacob, narinig niya ang boses ng kanyang kapatid na may kausap sa telepono. Bahagyang nakabukas ang pinto, sapat upang marinig ang bawat salita nito. "Yes, Attorney Santos," bulong ni Jacob sa telepono. Ang kanyang boses ay may kasamang tuso. "Ihanda mo na ang transfer documents ng lupa. Gagawan ko ng paraan na makuha ang pirma ni Clarice, o kung hindi naman, madali lang naman gayahin ang pirma ng isang katulong. Ang mahalaga, mailipat ang titulo bago pa man may makapansin na walang legal na basihan ang utang ng tatay niya." Nanlamig ang buong katawan ni Adrian sa kanyang narinig. Hindi lamang simpleng panggigipit ang ginagawa ng kanyang pamilya. Ito ay isang lantarang krimen at panloloko sa isang walang kalaban-labang babae. Bumaba si Adrian sa garahe at doon niya hinintay ang paglabas ni Jacob na balak pang umalis muli upang makipagkita kay Beatrice. Nang makita ni Jacob si Adrian na nakasandal sa isa sa mga mamahaling sasakyan, agad na sumingkit ang kanyang mga mata. "Jacob," tawag ni Adrian. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit may dalang matinding babala. "Itigil mo na ang ginagawa mo kay Clarice. Huwag mong gamitin ang lupa ng tatay niya para sa kasakiman ninyo ni Beatrice." Isang mapang-asar na tawa ang pinakawalan ni Jacob habang pinaglalaruan ang susi ng kanyang kotse. "Aba kuya, bakit ka ba nakikialam? Asawa ko si Clarice, kaya kahit anong gawin ko sa kanya o sa mga ari-arian niya, wala kang pakialam. At saka, huwag kang magmalinis. Lolo wants that land too para sa pamilya natin. Kung gusto mo siyang protektahan, bakit hindi mo siya kunin?" Sumakay si Jacob sa kanyang kotse at pinasibad ito palabas ng garahe ng walang kaunting paggalang. Naiwang mag-isa si Adrian sa madilim na garahe. Ang kanyang puso ay nag-aalab sa galit na matagal na niyang pinipigil laban sa sarili niyang pamilya. Pumasok siya sa loob ng kanyang sariling sasakyan, ngunit hindi niya ito pinaandar. Sa halip, hinawakan niya ang manibela ng napakahigpit. Mahigpit na mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga kasukasuan sa matinding pagtitimpi ng galit at pag-aalala para sa kaligtasan ni Clarice sa bahay na ito. Habang nangyayari ito sa ibaba, pabalik na si Clarice sa kanyang maliit na kwarto matapos tapusin ang kanyang mga huling tungkulin sa gabi. Ngunit nang marating niya ang tapat ng kanyang pinto, napansin niyang bahagyang nakabukas ito. Sumilip si Clarice sa maliit na puwang. Kahit madilim ang loob ng kanyang silid, ang liwanag mula sa pasilyo ay sapat na upang makita ang isang bulto ng tao. Si Beatrice. Nakatayo si Beatrice sa tapat ng kanyang lumang cabinet. Hawak ang nag-iisa at kupas na bag na dala ni Clarice mula sa probinsya. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, dahan-dahang hinatak ni Beatrice ang metal na zipper ng bag at ang banayad, ngunit malinaw na tunog ng pagkabukas nito ay tila isang babala ng paparating na bagyo na dahan-dahang gumuhit sa madilim na silid. Kinaumagahan, habang naghahanda si Clarice ng kape,
Sa malawak na sala ng mansyon, marahas na bumaba si Beatrice mula sa itaas. Ang kanyang muka ay puno ng pekeng takot at galit habang sumisigaw upang marinig ng lahat ng tao sa bahay. Oh my God! Jacob! My diamond necklace is gone! Sigaw ni Beatrice, hawak ang kanyang leeg habang patakbong lumapit kay Jacob na kararating pa lamang sa sala. Iyon ang pinakamahalagang kwintas na ibinigay sa akin ni Papa, worth $500,000. Mabilis na nagtipon ng iba pang mga katulong, takot at nanginginig dahil batid nila ang galit ni Don Alfon kapag may nawawalang gamit sa loob ng mansyon. Agad na tumuro ang daliri ni Beatrice kay Clarice na nakatayo malapit sa lamesa. I am sure she took it. Kahapon pa niya tinititigan ang mga gamit ko nang pumasok siya sa silid ko. Bintang ni Beatrice, punong-puno ng puot ang kanyang boses. Hindi po totoo yan. Pilit na pagtatanggol ni Clarice, nanginginig ang kanyang buong katawan. Kailanman ay hindi po ako kumuha ng hindi sa akin. Huwag ka nang magsinungaling, sigaw ni Jacob. Agad na sumama ang tingin kay Clarice. Let's search her room ngayon din. Mabilis na sumugod sina Jacob at Beatrice sa maliit na silid ni Clarice sa likod ng mansyon. Kasunod si Don Alfon na nakatayo sa pasilyo habang pinapanood ang lahat. Walang habag na itinapon ni na Jacob ang mga lumang damit ni Clarice sa sahig. Ang kanyang maliit na cabinet ay ginalugad at ang kanyang mga simpleng gamit ay isa-isang nagkalat sa maruming semento. Marahas na hinatak ni Jacob ang manipis na unan sa higaan ni Clarice, isang kumikinang na kwintas na brilyante ang dahan-dahang nalaglag sa ibabaw ng banig. See? I told you. Tumawa si Beatrice nang may tagumpay. She is a thief. Isang maruming magnanakaw. Ibinalik si Clarice sa sala ng mansyon, nanginginig at umiiyak sa harap ng buong pamilya. Sumusumpa po ako sa alaala ng tatay ko. Wala po akong kinalaman dyan. Hindi ko po alam kung paano napunta yan sa kwarto ko. Huwag mong gamitin ang patay mong ama para magsinungaling, Clarice. Sabi ni Beatrice, patuloy ang paggaslight sa kanya. Ang dumi ng ugali mo, kasing dumi ng pinanggalingan mo. Sa gitna ng kaguluhan, habang naglalakad si Jacob palapit sa kanya, hindi nito napansin ang nag-iisang larawan ng yumaong ama ni Clarice na nalaglag sa sahig mula sa kanyang bag. Tinapakan ito ni Jacob at ang putik mula sa kanyang mamahaling sapatos ay naiwan sa ibabaw ng mukha ng kanyang ama sa larawan. Dahan-dahang gumapang si Clarice sa sahig upang pulutin ang larawan ng kanyang ama. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, pilit niyang pinunasan ang dumi ng sapatos ni Jacob na sumira sa tanging mukha ng kanyang ama na mayroon siya. Umiyak siya ng walang tunog, yakap ang basang papel sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng mansyon at pumasok si Adrian. Agad siyang humarang sa gitna ng sala nang makita ang umiiyak na si Clarice sa sahig. What is the meaning of this? Galit na tanong ni Adrian. Stop treating her like this. She stole Beatrice's necklace, kuya. Sagot ni Jacob, nakaturo ang daliri kay Clarice. We found it under her pillow. I don't believe it. Malamig na tugon ni Adrian. Tingnan natin ang CCTV ng pasilyo para malaman natin kung sino talaga ang pumasok sa silid niya kagabi. Ngumiti si Jacob ng may panunodyo. Too late, kuya. Sira ang security system ngayong umaga. Walang recording ang mga kamera. Walang makakapagligtas sa kanya ngayon. Alam ni Adrian na sinadya nilang sirain ang system o kunin ang memory card nito upang walang maiwang ebidensya ng kanilang ginawang paninira kay Clarice. Dahan-dahang humakbang si Don Alfon palapit kay Clarice. Ang kanyang muka ay tila gawa sa bato. Walang kaunting awa para sa babaeng nakaluhod sa kanyang harap. Clarice, hindi ako magpapapasok ng magnanakaw sa aking pamilya. Mariing wika ng matanda. You have ruined our name. Binibigyan kita ng 2 pagpipilian ngayon. Pirmahan mo ang kasunduan para isuko ang lupa ng iyong ama bilang kabayaran sa kwintas na ito at sa lahat ng utang ng iyong pamilya. O tatawag ako ng pulis upang mabulok ka sa kulungan. Tumingin si Clarice kay Jacob.
Umaasa ng kahit kaunting awa mula sa lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya. Ngunit sa halip na tulungan siya, dahan-dahang hinila ni Jacob si Beatrice sa kanyang tabi at hinalikan ito ng matindi sa harap mismo ni Clarice, isang lantarang pagpapakita na wala siyang anumang halaga bilang asawa. Tumalikod si Donald Font. Binaliwala ang lantarang pangangalo niya sa loob ng kanyang sariling tahanan. Naiwan si Clarice na nakaluhod sa sahig. Hawak ang maduming larawan ng kanyang ama, habang ang malamig at mapang-asik na tawa ni Beatrice ay dahan-dahang umaalingaw-ngaw sa matatayog na dingding ng mansyon ng mga Alfond. Matapos ang matagal na katahimikan sa sala ng mansyon, dahan-dahang iniangat ni Clarice ang kanyang ulo. Tinitigan niya ang duming naiwan sa mukha ng kanyang ama sa larawan. Sa kanyang puso, batid niyang ang lupang iyon ang tanging bagay na pinaghirapan ng kanyang ama para sa kanilang hinaharap. Ang pirmahan ang papel ay nangangahulugang pagsuko sa huling alaala at dangal ng kanyang pamilya. Hindi ko po pipirmahan. Mahinang bulong ni Clarice, ngunit may kasamang hindi matitinag na katatagan. Tumingin si Don Alfon kay Jacob at bahagyang tumango. Ang simpleng pagkilos na yon ay tila nagbigay ng huling hudyat kay Jacob upang ilabas ang lahat ng kanyang kalupitan. You useless thief! Akala mo ba may pagpipilian ka pa? Galit na sigaw ni Jacob. Mabilis na tumakbo si Jacob patungo sa maliit na silid ni Clarice. Marahas niyang kinuha ang maliit na maleta nito at mabilis na isinilid doon ang ilang lumang damit ng babae bago bumalik sa sala. Hinawakan niya si Clarice sa braso ng napakahigpit, sapat upang mag-iwan ng pasa at marahas siyang kinaladkad patungo sa labas ng mansyon. Hindi sumigaw si Clarice. Tiniis niya ang sakit habang ang kanyang mga paa ay pilit na sumasabay sa marahas na paghila ni Jacob. Itinulak ni Jacob si Clarice palabas ng gate. Huwag ka nang babalik dito. Mabulok ka sa kalsada kung saan ka nang galing. Ang marahas na pagsasara ng malaking bakal na gate ng mansyon ay lumikha ng isang mabigat na aling-awngaw sa gabi. Sa sandaling iyon, tila nakikisama ang kalangitan sa kanyang biyahe. Biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Isang bagyong mabilis na bumalot sa buong lungsod. Basang-basa ang buong katawan ni Clarice sa loob ng ilang segundo. Nakaupo siya sa basang semento sa labas ng gate, nanginginig sa lamig. Sa kabila ng matinding hangin at baha, dahan-dahan niyang ipinasok ang larawan ng kanyang ama sa ilalim ng kanyang manipis na damit. Idiniit ito sa kanyang dibdib upang protektahan ang basang papel gamit ang sariling init ng katawan. Ito ang kanyang tanging natitirang yaman. Nagsimulang maglakad si Clarice nang walang tiyak na direksyon sa madilim at basang kalsada ng Maynila. Wala siyang tsinelas at ang bawat hakbang ng kanyang mga paa sa malamig na aspalto ay tila nagdudulot ng matinding kirot. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila naghuhugas sa kanyang mga luha. Ngunit batid niyang walang ulan ang makakapag-alis ng matinding sakit at kahihiyang dinanas niya sa loob ng mansyong iyon. Habang naglalakad siya sa madilim na pasilyo ng kalsada, napansin niya ang isang lumang itim na sasakyan na dahan-dahang nakaparada sa tabi ng kalsada. Tila sumusunod ito sa kanyang bawat hakbang mula pa nang umalis siya sa mansyon, ngunit sa sobrang pagod at kawalan ng lakas, hindi na niya nagawang matakot. Samantala, kababalik pa lamang ni Adrian sa mansyon matapos subukang hanapin ang abogado upang imbestigahan ang tungkol sa lupa. Nang makita niya ang gulo sa sala at ang mga damit ni Clarice na naiwan sa sahig, agad siyang sumugod kay Jacob na nakaupo sa sofa habang nakikipagtawanan kay Beatrice. "Where is Clarice?" Galit na tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay tila kulog sa loob ng bahay. "Itinapon ko na ang magnanakaw na yan palabas," sagot ni Jacob nang walang kaunting pakialam. "Lolo, let me do it. Bagay lang sa kanya ang kalsada." Hindi na nagawang pigilin ni Adrian ang kanyang sarili. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, binuhat niya ang kanyang kamao at marahas na sinuntok si Jacob sa mukha.
Bumagsak si Jacob sa sahig, hawak ang kanyang dumurugong labi habang gulat na nakatingin sa kanyang kuya. Kung may mangyari sa kanya, hinding-hindi ko kayo mapapatawad. Sigaw ni Adrian bago tumakbo palabas ng mansyon. Binuhat ang kanyang susi ng sasakyan at pinasibad ito sa gitna ng malakas na bagyo upang hanapin si Clarice. Sa isang madilim at liblib na kalsada, unti-unti nang nawawalan ng lakas si Clarice. Ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay at dahan-dahan siyang natumba sa basang damuhan sa tabi ng kalsada. Habang dahan-dahang nagdidilim ang kanyang paningin, nakita niya ang maliwanag na ilaw ng isang sasakyan na papalapit sa kanya sa gitna ng ulan. Isang pares ng mainit at malalakas na bisig ang dahan-dahang bumuhat sa kanyang nangangatog na katawan mula sa basang putik. Narinig niya ang isang pamilyar na boses na sumisigaw ng kanyang pangalan sa gitna ng ingay ng bagyo. Si Adrian. Ang amoy ng pabango ni Adrian na humahalo sa amoy ng basang lupa, ang huling bagay na kanyang naramdaman bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang malay. Nang dahan-dahang imulat ni Clarice ang kanyang mga mata, ang malakas na ugong ng bagyo sa labas ay tila malayo na sa kanyang pandinig. Wala na siya sa madilim at basang kalsada. Natagpuan niya ang sarili sa isang malinis, tuyo at mainit na higaan. Isang basang tuwalya ang maingat na nakapatong sa kanyang noo upang pawiin ang kanyang matinding lagnat. Nang iangat niya ang kanyang tingin sa gilid ng higaan, nakita niya si Adrian. Nakaupo ito sa isang lumang kahoy na upuan. Nakasandal ang ulo sa pader habang nakapikit ang mga mata. Bakas sa mukha ni Adrian ang matinding pagod. Ngunit nang maramdaman niya ang banayad na paggalaw ni Clarice, mabilis nitong imulat ang kanyang mga mata at lumapit sa higaan. "Hey, rest!" Mahinang sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang dahan-dahang iniayos ang basang tuwalya sa noo ni Clarice. "You're safe now. Nandito na tayo sa isang ligtas na lugar." Dahan-dahang tumayo si Adrian at nagtungo sa maliit na kusina ng simpleng apartment. Ilang sandali pa ay bumalik siya na may dalang isang mangkok ng mainit na sopas. Umupo siya muli sa tabi ng higaan at dahan-dahang inihipan ang bawat kutsara ng sopas bago ito isubo kay Clarice. "Kumain ka muna," bulong ni Adrian. "Kailangan mong magpalakas." Nang malasahan ni Clarice ang init ng pagkain, ang mga luha ay mabilis na pumatak mula sa kanyang mga mata. Hindi iyon luha ng sakit, kundi ng matinding pasasalamat at emosyon dahil sa unang pagkakataon, may isang taong nag-aalaga sa kanya ng may ganitong uri ng pagpapahalaga. Ginamit ni Adrian ang kanyang hinlalaki upang dahan-dahan at maingat na punasan ang mga luha sa pisngi ni Clarice ng may matinding pag-iingat. "Kuya Adrian," mahinang bulong ni Clarice, nanginginig ang kanyang boses. "Nasaan po tayo? Bakit niyo po ako iniligtas? Magagalit po si Lolo Alphonse sa ginawa niyo." "I don't care about Lolo Alphonse anymore, Clarice." Seryosong sagot ni Adrian habang itinutabi ang mangkok sa lamesa. "Hindi na kita hahayaang bumalik sa impyernong yon. Ginamit ka lang nila at hindi ko kayang panoorin ka na unti-unting mamatay sa bahay na yan. I will protect you and I will help you get back everything they took from you." Dahan-dahang binuhat ni Adrian ang makapal na kumot at maingat na inayos ito upang takpan ang mga balikat ni Clarice. Habang ginagawa ito, sadyang iniwas ni Adrian ang kanyang tingin sa mukha ng babae upang ipakita ang kanyang ganap na respeto at upang hindi maramdaman ni Clarice na siya ay nababastos o pinagsasamantalahan sa kabila ng kanilang sitwasyon. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagbigay kay Clarice ng pakiramdam ng tunay na kaligtasan. Tumingin si Clarice sa bintanang salamin ng maliit na silid. Sa labas, patuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan, ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang ganap na kaligtasan sa piling ng isang lalaki, isang pakiramdam na hindi kailanman ibinigay sa kanya ni Jacob. Ngunit habang tinitingnan ni Clarice ang maliit na lamesa malapit sa kusina,
Napansin niya ang isang resibo ng renta ng apartment na nakapatong doon. Ang resibo ay prepaid na para sa buong taon, ngunit ang nakasulat na pangalan ng nagbayad ay hindi kay Adrian, kundi sa isang hindi kilalang korporasyon na may pangalang Vanguard Holdings. Sino ang nagmamay-ari ng korporasyong ito? At bakit sila ang nagbayad para sa ligtas na bahay na ito? Bago pa man makapag-isip ng malalim si Clarice, ang katahimikan ng silid ay naputol sa marahang pag-ugong at pagliwanag ng screen ng telepono ni Adrian sa ibabaw ng lamesa. Sinagot ni Adrian ang tawag at inilagay ito sa speaker. Ang mapangapi at lasing na boses ni Jacob ay agad na umalingaw-ngaw sa loob ng maliit na silid. "Kuya, ibalik mo rito si Clarice," banta ni Jacob, puno ng galit ang boses. "Sumusobra ka na. Pamilya natin ang sinisira mo para lang sa isang katulong. If you don't return her, isusumbong kita sa mga pulis sa kasong kidnapping at sisiguraduhin kong pati ang pamilya ni Clarice sa probinsya ay madadamay sa gulo na ito." Nakatitig si Adrian sa screen ng kanyang telepono at ang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata ay dahan-dahang lumitaw sa dilim habang mas lalo niyang hinigpitan ang hawak sa telepono. Upang matiyak ang kaligtasan ni Clarice mula sa mga banta ni Jacob, nagpasya si Adrian na ilayo muna ito sa Maynila. Alam niyang mas makakabuti para kay Clarice ang lumayo sa maingay at magulong lungsod kung saan madali siyang matutunton ng kanyang pamilya. Sumakay sila sa isang malaking bus patungong Laguna, ang tahimik na probinsya kung saan naghihintay ang ina ni Clarice. Sa buong biyahe nanatiling tahimik si Clarice habang nakasandalang ulo sa bintana ng bus. Pinapanood niya ang dahan-dahang pagpapalit ng matatayog na gusali patungo sa malalawak na luntiang bukid at mga puno ng niyog. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan at ang banayad na ugong ng makina ay tila dahan-dahang naglalayo sa kanya sa kanyang madilim na nakaraan. Sa bawat pagsasara ng kanyang mga mata, naramdaman niya ang unti-unting pagbaba ng bigat sa kanyang dibdib dahil sa malinis na hangin ng lalawigan. Nang marating nila ang dulo ng kanilang biyahe, naglakad sila patungo sa isang maliit at simpleng bahay kubo na napapaligiran ng mga halaman. Sa ilalim ng isang lumang puno ng mangga sa tapat ng bahay, nakatayo si Aling Nena, ang ina ni Clarice. Nang makita ng matanda ang kanyang anak, mabilis itong tumakbo at mahigpit na niyakap si Clarice. Doon, sa piling ng kanyang ina, tuluyang pinakawalan ni Clarice ang lahat ng luhang kanyang pinipigil sa mahabang panahon. Ang kanyang mga hikbi ay napuno ng pangungulila at ng matinding sakit na kanyang dinanas sa mansyon ng mga Alfon. Walang sinasabi si Aling Nena, tanging ang banayad na paggabay at pagtapik sa likod ng kanyang anak ang maririnig sa ilalim ng puno habang si Adrian ay nakatayo sa malayo, tahimik na nagmamasid ng may matinding emosyon sa kanyang puso. Pumasok sila sa loob ng maliit na bahay. Mabilis na naghanda si Aling Nena ng isang simpleng ulam na may pritong isda at sariwang gulay. Nang matapos ang pagkain, lumapit si Adrian kay Aling Nena at dahan-dahang kinuha ang kamay nito upang magmano. Isang tradisyonal na pagpapakita ng malalim na respeto na bihirang gawin ng mga mayayamang tulad niya. Ang simpleng pagkilos na ito ay nagdulot ng malaking gaan ng loob para kay Aling Nena, na una nang natatakot na baka ang pamilya ng asawa ng kanyang anak ay mapagmataas. Kalaunan, habang nakaupo ang mag-ina sa sahig na gawa sa kawayan, kumuha si Aling Nena ng isang lumang suklay na gawa sa kahoy at dahan-dahang sinuklayan ang buhok ni Clarice. Ito ang kanilang golden moment. Isang simpleng gawain noong bata pa si Clarice na ngayon ay nagdala ng matinding kapanatagan sa kanyang puso. Ang banayad na pagdampi ng kamay ng kanyang ina sa kanyang ulo ay tila nagbura sa bawat bakas ng sakit mula sa kanyang nakaraan. Nang sumapit ang gabi, magkasamang nakaupo sina Clarice at Adrian sa balkonahe ng bahay kubo. Ang gabi sa lalawigan ay tahimik, taming ang banayad na huni
ng mga kuliglig sa paligid ang maririnig sa gitna ng kadiliman. Hindi na ako iiyak para sa pamilya mo, Adrian. Mahinang sabi ni Clarice habang nakatitig sa kawalan. I want to fight. Nais kong bawiin ang aking dangal, hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa aking ina at sa iyong maong ama. Tumingin si Adrian sa kanya ng may paghanga. I am here, Clarice. Hinding-hindi kita iiwan sa laban na ito. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa, napansin ng matatalas na mata ni Adrian ang isang anino sa labas ng kanilang bakod. May isang hindi kilalang lalaki na dahan-dahang lumalakad sa gilid ng madilim na kalsada, may hawak na telepono at palihim na nakatingin sa direksyon ng kanilang bahay bago mabilis na naglaho sa dilim. Kinaumagahan, bago pa man matapos ang kanilang agahan, isang opisyal na sulat mula sa koreo ang dumating para kay Aling Nena. Nang buksan ng matanda ang sulat, mabilis na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Ito ay isang foreclosure notice mula sa bangko, isang formal na utos na nagsasabing ang kanilang maliit na lupa at bahay ay kukunin ng bangko sa susunod na buwan dahil sa hindi na bayarang utang ng kanyang ama. At sa ibaba ng sulat, nakatatak ang isang malaking pulang selyo ng bangko na may pangalan ng pamilya ng asawa ni Clarice, ang Alphon Group of Banks. Sa kabila ng matinding banta ng foreclosure sa kanilang tahanan, tumanggi si Clarice na tuluyang lamunin ng takot at kawalan ng pag-asa. Batid niyang ang tanging paraan upang labanan ang kalupitan ng pamilyang umapi sa kanya ay ang magsimulang tumayo sa sarili niyang mga paa. Gagamitin niya ang kanyang tanging talento na matagal niyang pinaglingkod sa mansyon, ang paggawa ng mga tradisyonal na kakanin at mainit na pandesal upang ibenta sa palengke ng bayan. Madaling araw pa lamang, bago pa man gisingin ang tilaok ng mga manok ang baryo, abala na si Clarice sa kanilang lumang kusina. Ang silid ay napuno ng amoy ng bagong masang harina at gata ng niyog. Sa gitna ng katahimikan, pumasok si Adrian na nakatupi ang mga manggas ng kanyang polo. Kahit lumaki sa karangyaan at hindi kailanman nakahawak ng gawaing kamay, nagpasya siyang tulungan si Clarice sa pagmamasa ng harina. Clarice, Kuya Adrian, hindi mo naman kailangang gawin ito. Mapapagod ka lang. Adrian, I want to help Clarice. At saka, hindi naman ganun kahirap magmasa, di ba? Ngunit sa kanyang unang subok, naging lampas ang kanyang lakas dahilan upang tumalsik ang harina sa paligid. Nang lumingon si Clarice, nakita niya ang mukha ni Adrian na may mantsa ng puting harina sa dulo ng kanyang ilong, habang seryosong-seryoso pa rin ang mukha nito sa pagmamasa. Ito ang kanilang golden moment, isang simpleng kaganapan na nagdulot ng malakas at tunay na tawa mula kay Clarice. Ito ang unang pagkakataon na narinig ni Adrian ang tawa nito. Isang tunog na tila musika sa kanyang pandinig na pumawi sa lahat ng lungkot ng mga nakaraang araw. Adrian, may nakakatawa ba sa ginagawa ko? Clarice, Kuya, may harina ka sa ilong mo. Mukha kang bata. Dahan-dahang lumapit si Clarice at ginamit ang kanyang dulo ng daliri upang dahan-dahang punasan ang harina sa ilong ni Adrian. Sa sandaling iyon, ang agwat ng kanilang mga mukha ay naging napakalapit, sapat upang maramdaman ang bawat mainit na hininga sa gitna ng malamig na madaling araw. Nang sumapit ang umaga sa palengke ng bayan, naging mabilis ang pagbenta ng mga gawa ni Clarice. Ang amoy ng mainit na pandesal na kanyang inihahanda ay umakit sa maraming mamimili. Sa loob lamang ng ilang oras, naibenta ang lahat ng kanilang paninda. Ang bawat barya na natanggap ni Clarice ay tila nagbabalik ng kanyang sariling dangal. Isang patunay na kaya niyang mabuhay nang wala ang limos ng mga Alphon. Habang naglalakad sila pauwi sa ilalim ng dapit hapon ng lalawigan, dahan-dahang hinawakan ni Adrian ang kamay ni Clarice. Ang hawak na yon ay hindi pilit, kundi puno ng pangako ng proteksyon at kaligtasan na matagal nang hinahanap ng babae. Nang marating nila ang tapat ng kanilang bahay kubo, nagulat sila nang makita ang isang malaking kahon na nakalagay sa balkonahe. Nang buksan nila ito,
tumambad ang isang bago at mamahaling baking oven, isang kagamitan na magagamit ni Clarice upang palakihin ang kanyang negosyo. Ngunit walang anumang pangalan ng nagpadala ang nakasulat sa kahon. Tanging ang isang maliit na logo ng Vanguard Holdings ang nakatatak sa gilid. Sino ang nagpadala ng mamahaling oven na ito? Bago pa man nila masagot ang tanong, lumabas si Aling Nena mula sa loob ng bahay. May hawak na isang lumang dyaryo mula sa Maynila na binili niya sa tindahan. Sa entertainment page ng dyaryo, nakasulat ang isang malaking balita na may larawan ni na Jacob at Beatrice na magkasama sa isang pagdiriwang. Ang headline ay nagsasaad na si Beatrice ay buntis umano at naghahanda na si Jacob sa kanilang kasal kahit hindi pa formal na hiwalay ang kasal nila ni Clarice. Napatitig si Clarice sa larawan ng kanyang asawa. Sa lumang dyaryong papel, naramdaman ang mabilis na paglamig ng kanyang puso sa kawalang hiyaan ng pamilyang kanyang tinalikuran. Sa loob ng isang maliit at lumang opisina ng abogado sa bayan ng Laguna, nakikipagkita si Adrian kay Attorney Ramos, isang matapat na kaibigan ng kanyang pamilya na hindi kontrolado ng yaman ni Don Alfon. Inilatag ni Adrian sa ibabaw ng lamesa ang mga kopya ng kasunduan sa utang at titulo ng lupa ni Clarice na palihim niyang kinuha mula sa mansyon. Attorney Ramos, I checked the registry sa munisipyo, Adrian, at may malaking anomalya rito. Ang lupa ng ama ni Clarice ay hindi kailanman isinangla ng legal. Ang pirma ni Tomas noong siya ay nasa ospital ay phe. Huwad ang lahat ng dokumento. Napatayo si Adrian. Ang kanyang kamao ay mabilis na humigpit. Ang panlolokong ito ay hindi lamang ginawa ni na Jacob at Beatrice. Ito ay matagal nang nakaplano sa ilalim ng pamumuno ni Don Alfon upang makuha ang lupang iyon bago pa man magsimula ang proyekto ng gobyerno. Mabilis na bumalik si Adrian sa bahay kubo upang iharap ang katotohanan kay Clarice at Aling Nena. Nang makita ng matandang ina ang mga pekeng pirma ng kanyang yumaong asawa, napahawak ito sa kanyang dibdib sa matinding sakit ng katotohanan. Aling Nena, Diyos ko, ginamit nila ang sakit ng asawa ko para nakawin ang tanging pamanang iniwan niya sa amin. Akala ko ba ay tinutulungan nila kami dahil sa kabutihan? Clarice, ang lahat ng ito, ang aking kasal kay Jacob, ang aking pagiging katulong sa mansyon, lahat ng yan ay plano lang nila para makuha ang lupa ni tatay. Ang bawat patak ng luha ni Clarice ay napuno ng matinding galit na matagal nang natutulog sa kanyang puso. Lumapit si Adrian at niyakap siya ng napakahigpit. Hinayaan siyang umiyak sa kanyang balikat habang patuloy na ibinubulong ang mga salitang nagbibigay ng lakas. Adrian, I am so sorry, Clarice. Hindi ko hahayaang magpatuloy ang kasamaang ito. Lalaban tayo sa korte. Bawiin natin ang lahat ng ninakaw nila sa inyo. Humiwalay si Clarice mula sa yakap ni Adrian. Kumuha siya ng isang matalas na gunting mula sa lamesa. Sa harap ng salamin, nang walang kaunting pag-aalinlangan, dahan-dahang ginupit ni Clarice ang kanyang mahabang buhok. Ang bawat pagbagsak ng hibla ng kanyang buhok sa sahig ay tila simbolo ng pagputol sa kanyang lumang buhay. Ang buhay ng pagiging isang sunod-sunurang katulong na walang boses. Ito ang kanyang golden moment, ang muling pagsilang ng isang babaeng may tapang at sariling dangal. Nakahanda na si Clarice na bumalik sa Maynila, hindi upang magmakaawa, kundi upang harapin ang pamilyang umapi sa kanya sa harap ng batas. Ngunit habang tinititigan ni na Adrian at Clarice ang likod ng huwad na titulo ng lupa, napansin nila ang isang detalye. Ang nakasulat na korporasyon kung saan inilipat ang karapatan ng lupa ay hindi ang bangko ng pamilya Alfon, kundi ang Vanguard Holdings, ang eksaktong kumpanya na nagbayad para sa ligtas na bahay sa Maynila at nagpadala ng baking oven sa kanilang pintuan. Bakit magnanakaw ang kumpanyang ito ng kanilang lupa, ngunit tutulungan naman silang magtago at mabuhay? Bago pa man nila masagot ang malalim na misteryong ito, ang katahimikan ng umaga ay marahas na nawasak sa malalakas na sigaw
At kalabog sa labas ng kanilang bakod, isang grupo ng mga armadong lalaki na nakasakay sa dalawang malaking truck ang dumating. Nagsimula nilang sirain ang kahoy na bakod ng kanilang maliit na sakahan. Ang marahas na pagkasira at pagkabiyak ng mga tuyong kahoy ng bakod ay lumikha ng isang mabigat na tunog sa paligid, habang ang mga lalaki ay sumisigaw ng mga pagbabanta upang puwersahang palayasin ang pamilya ni Clarice sa kanilang sariling lupa. Mabilis na humarang si Adrian sa harapan ng mga armadong lalaki. Ang kanyang malapad na balikat ay nagsilbing matibay na pader upang protektahan si Clarice at ang ina nito. Gamit ang kanyang matinding presensya at kaalaman sa batas, mariin niyang binalaan ang mga upahang tauhan na padating na ang mga lokal na pulis na kanyang tinawagan. Dahil sa kanyang matigas at hindi matitinag na paninindigan, wala silang nagawa, kundi umatras at tuluyang lumisan. Subalit kasabay ng paglisan ng mga banta ay ang biglaang pagbuhos ng isang malakas at malamig na ulan sa buong lalawigan. Basang-basa ang dalawa habang mabilis nilang inaayos ang mga nasirang bahagi ng bakod upang pansamantalang isara ang kanilang bakuran. Nang matiyak na maayos na ang lahat, mabilis silang tumakbo patungo sa isang maliit na kubo sa gitna ng bukid upang sumilong. Ang malamig na hangin ay patuloy na umiihip mula sa labas. Ngunit sa loob ng maliit at masikip na espasyo ng kubo, tanging ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso at ang magkahalong init ng kanilang mga hininga ang kanilang nararamdaman. Kumuha si Adrian ng isang malinis at tuyong piraso ng tela na nakasampay sa loob ng kubo. Dahan-dahan siyang lumapit kay Clarice at sinimulang punasan ang maikling buhok ng babae. Ang bawat dampi ng tela at ang banayad na paggalaw ng mga daliri ni Adrian sa anit ni Clarice ay naghatid ng kakaibang kiliti at matinding kapanatagan sa kanyang buong pagkatao. Ang mga mata ni Adrian ay puno ng pag-iingat. Tila ba hawak niya ang pinakamahalagang hiya sa buong mundo na ayaw niyang masaktan. Habang nagkakatitigan sila, dahan-dahang binitiwan ni Adrian ang tela. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang malamig na pisngi ni Clarice. Ang lambot at init ng kanyang palad ay tila nagpabagal sa pag-ikot ng mundo ng babae. Wala nang mga salitang kailangan pa upang ipaliwanag ang kanilang nararamdaman. Dahan-dahang inilapit ni Adrian ang kanyang mukha hanggang sa maramdaman nila ang pag-iisang ritmo ng kanilang mga hininga. Ang halik na sumunod ay hindi mapusok o marahas, kundi puno ng matinding paggalang, pangako, at wagas na pagmamahal. Isang halik na tila gamot na tuluyang nagpawi sa lahat ng pait, takot, at sakit ng nakaraan na dinanas ni Clarice sa loob ng madilim na mansyon. Matapos ang matagal at matamis na halik, dahan-dahang inilapat ni Adrian ang kanyang noo sa noo ni Clarice. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na musika na nakikisabay sa marahang pagbagsak ng ulan sa bubong. Ipinapangako ko, Clarice, hinding-hindi kita iiwan, bulong ni Adrian nang may kasamang wagas na katapatan at pag-ibig. Haharapin natin ang bukas nang magkasama ng walang takot. Bilang patunay ng kanyang pangako, kinuha ni Adrian mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na pilak na singsing. Dahan-dahan niya itong isinuot sa daliri ni Clarice upang tuluyang palitan ang alaala ng kasal na nagdulot lamang sa kanya'y ng pagdurusa. Ngunit nang mapatitig si Clarice sa singsing, napansin niya ang isang kakaibang petsa na nakaukit sa loob nito. Isang petsa na higit pa sa 20 taon na ang nakalipas bago pa man mangyari ang lahat ng gulo sa pagitan ng kanilang mga pamilya. Kaninong singsing ito at bakit napakahalaga nito sa nakaraan ni Adrian? Bago pa man niya maitanong ang malalim na kahulugan ng petsang yon, ang katahimikan sa loob ng kubo ay naputol sa marahang pag-ilaw at banayad na panginginig ng telepono ni Adrian sa kanyang bulsa. Nang sagutin niya ang tawag,
Inasahan niyang maririnig ang mapang-aping boses ni Jacob o ang matigas na utos ng kanyang lolo. Ngunit ang boses na umalingaw-ngaw sa kabilang linya ay malayo sa kilalang kapangyarihan at awtoridad ng pamilyang Alphon. Ito ay ang boses ni Don Alphon, ngunit ang tono nito ay mahina, basag, at puno ng matinding pagmamakaawa at takot. Adrian, apo ko, wika ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding pagkatalo at pagsisisi. Tulungan mo ako. Niloko ako ni na Jacob at Beatrice. Kinuha nila ang lahat. Ang nanginginig na boses ng matanda sa telepono ay dahan-dahang lumikha ng isang bagong yugto ng gulo. Isang hudyat na ang parusa ng karma ay tuluyan ng bumagsak sa mga taong nagdulot ng sakit sa kanila. Nang makarating sina Adrian at Clarice sa Maynila at tumuntong sa mismong pintuan ng mga Alphon, ang bumungad sa kanila ay isang malaking kabalintunaan. Ang mansyon na dating kumikinang bilang simbolo ng labis na karangyaan at kapangyarihan ay tila tuluyang nawalan ng kaluluwa. Madilim ang buong paligid, walang mga ilaw na nakasindi, at nagkalat ang mga tuyong dahon sa malawak na bakuran. Wala na ang mga gwardiya sa gate, wala na ang mga katulong na palaging nakayuko at nagmamadali. Umalis na ang lahat matapos hindi mabayaran ang kanilang mga sahod sa nakalipas na mga linggo. Pag-akyat nila sa ikalawang palapag, dahan-dahan nilang binuksan ang pinto ng malawak na silid ni Don Alphon. Ang matandang lalaki na dating naguutos na tila isang Diyos sa loob ng bahay na yon ay ngayon nakaratay sa kanyang malaking higaan. Tila siya isang lantang dahon na inabandona ng panahon. Wala ang kanyang mga pribadong nurse at ang kanyang mukha ay maputla at payat na payat. Nang imulat ni Don Alphon ang kanyang mga mata at makita si Clarice, ang kanyang mapagmataas na mukha ay agad na gumuho at napuno ng luha ng matinding pagsisisi. Sa kabila ng lahat ng pang-aapi at kawalang katarungang ginawa nito sa kanya, ang malambot at dalisay na puso ni Clarice ay hindi nakatiis na makita ang isang matanda sa ganoong kalagayan. Dahan-dahan siyang lumapit sa lamesa at nagsalin ng tubig sa isang baso. Maingat niyang inalalayan ang ulo ng matanda upang makainom ito ng maayos. Nang maibaba ni Clarice ang baso, dahan-dahang inabot ni Don Alphon ang kanyang kamay. Mahigpit niya itong hinawakan habang ang kanyang mga luha ay patuloy na pumapatak sa balat ni Clarice. Ito ay isang madamdaming sandali ng pagkawasak ng pride ng isang makapangyarihang tao. Patawad, Clarice. Patawad. Nanginginig at basag na bulong ng matanda habang nakatingin sa babaeng itinuring niya noon na walang halaga. Pinatawad mo sana ang matandang ito na sinira ng sariling kasakiman. Ang akala kong magpapayaman sa atin ay siya palang uubos sa lahat. Sa pagitan ng kanyang mabibigat na pag-ubo, ipinaliwanag ni Don Alphon ang mapait na katotohanan. Ang kumpanya ng pamilya ni Beatrice ay isang malaking panlilinlang lamang. Ginamit nila ang pekeng proyekto sa lupa upang kumbinsihin si Jacob na ilipat ang lahat ng natitirang yaman at pondo ng Alphon Group sa kanilang account. Matapos makuha ang pera, tuluyang naglaho si Beatrice ng parang bula at dinala ang lahat ng yaman ng kanilang pamilya. Naiwan sa kanila ang matinding utang at pagkabangkarote, habang ang kinaroroonan ng babae ay nananatiling isang malaking misteryo sa labas ng bansa. Habang tahimik na nakikinig sina Adrian at Clarice, ang pinto ng silid ay marahas na bumukas. Pumasok si Jacob. Wala na ang kanyang pamilyar na kayabangan at mga mamahaling pananamit. Lukot at madumi ang kanyang polo, gulo-gulo ang kanyang buhok, at ang kanyang hininga ay amoy ng matapang at murang alak mula sa labas. Puno ng galit, paninisi, at kawalan ng pag-asa ang kanyang mga mata nang makita niya ang kanyang kapatid at ang dating asawa. "Anong ginagawa niyo rito?" Sigaw ni Jacob, pasuray-suray na naglakad palapit
Itinuturo ang nanginginig na daliri kay Don Alfon. Nandito ba kayo para pagtawanan ako? Kasalanan mo ito, Lolo. Pinilit mo akong pakasalan ang babaeng yan. Kaya gumawa ng paraan si Beatrice para bawiin ang dapat na sa akin. Mabilis na humarang si Adrian sa harap ni Clarice, nagsisilbing matibay na kalasag upang protektahan siya mula sa anumang marahas na kilos ni Jacob. Tama na, Jacob. Harapin mo ang katotohanan na ikaw ang sumira sa sarili mo. Malamig at matigas na wika ni Adrian, ang kanyang boses ay tila bakal na hindi yuyuko. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang mga kopya ng dokumento na nakuha nila mula sa abogado. Ito ang mga ebidensya. Alam ko na ang lahat ng ginawa niyo sa lupa ng ama ni Clarice. Ang pag-imbento ng malaking utang, ang palsipikadong pirma noong nasa ospital siya. Wala na kayong takas. Haharap ka sa mga pulis para sa kasong estafa at pamemeke ng mga dokumento. Jose Santani, Cosa Madam Moni, nang marinig ni Jacob ang salitang pulis at makita ang mga ebidensya laban sa kanya, tila tuluyang nawasak ang natitira niyang katinuan. Sa matinding galit, puot at kawalan ng pag-asa sa kanyang nasirang buhay, mabilis siyang lumingon at dumampot ng isang makapal na baso ng alak mula sa lamesa. Walang pag-aalinlangang inihampas niya ito sa gilid ng kahoy at nang may hawak ng matalim at basag na salamin sa kanyang kamay, marahas siyang sumugod upang saksakin si Adrian. Ang matalim at nakakabinging tunog ng nabasag na baso na tumatama sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid na tila pinal na hudyat ng tuluyang pagkawasak ng pamilyang Alfon. Ang matalim na alingaw-ngaw ng nabasag na salamin na tumama sa sahig ay tila pumunit sa makapal na tensyon sa loob ng madilim na silid. Bago pa man maikilos ni Jacob ang kanyang nanginginig na kamay upang itarak ang matalim na baso, mabilis na nakagawa ng hakbang si Adrian. Walang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, iniwasan ni Adrian ang atake at mahigpit na hinawakan ang pulso ng kanyang nakababatang kapatid. Dahan-dahan niya itong pinihit paatras hanggang sa mapasigaw si Jacob sa sakit at mabitawan ang basag na salamin. Bumagsak si Jacob sa malamig na sahig, humihikbi hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa matinding pagguho ng kanyang kayabangan. Wala siyang nagawa, kundi ang umiyak sa kawalan ng lakas habang mariin siyang pinipigilan ni Adrian nang walang anumang labis na dahas. Ilang sandali pa, dumating ang mga pulis na maagang tinawagan ni Adrian bago pa man sila pumasok sa mansyon. Formal na binasahan ng karapatan si Jacob at inaresto para sa mga patong-patong na kaso ng estafa at palsipikasyon ng mga dokumento ng lupa. Makalipas ang ilang oras, ang magulong gabi ay napalitan ng tahimik at malinis na amoy ng isang pribadong ospital. Ginamit ni Adrian ang sarili niyang naipong pera mula sa kanyang personal na negosyo upang ilipat si Don Alfon sa isang maayos na pasilidad, malayo sa naghihingalong mansyon. Nakatitig si Clarice sa matandang lalaking nakaratay sa puting kama. Ang mga tubong nakakabit sa katawan nito ay tila mga bagong tanikala na pumalit sa kanyang kapangyarihan. Nakaupo si Clarice sa tabi nito, tahimik na nagbabantay, eksaktong katulad ng ginagawa niya noong siya ay itinuturing pa lamang na isang hamak na katulong na nag-aalaga sa haligi ng tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang presensya ay hindi udyok ng takot o utang na loob, kundi ng wagas na awa at pagpili na maging mabuti. Dahan-dahang iminulat ni Don Alfon ang kanyang mga mata. Nang makita niya ang mukha ni Clarice na tila isang kalmadong anghel sa gitna ng kanyang sariling impyerno, muling nangilid ang mga luha sa kanyang kulubot na mga mata. "Clarice!" Garalgal na bulong ni Don Alfon, pilit na inaabot ang kamay ng babae. "Ikaw ang pinakamagandang biyayang dumating sa pamilya namin. Ngunit naging bulag kami. Sinira namin ang tanging taong may dalisay na puso dahil sa aming pagmamataas at kasakiman. Patawarin mo ako, anak. Nagmamakaawa ako sa iyo.
Patawarin mo ang matandang ito. Tinitigan ni Clarice ang mga mata ng matanda. Naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib nang maalala ang mga gabing umiiyak siya sa labas ng mansyon sa ilalim ng ulan. Subalit, napagtanto niya na ang patuloy na pagbitbit sa galit ay tila pag-inom ng lason at pag-asam na ang ibang tao ang mamatay. Upang tuluyang lumaya, kailangan niyang bitawan ang nakaraan. "Pinapatawad ko na po kayo, Don Alfon." Mahinang sagot ni Clarice. Ang kanyang boses ay malambing, ngunit may hindi matitinag na tatag. "Hindi ko po gagawing bilangguan ang aking puso para sa mga kasalanang kayo ang gumawa. Ngunit, nais ko pong malaman ninyo na hindi na ako kailanman babalik sa pamilyang ito bilang asawa ni Jacob. Tinatapos ko na po ang lahat ng ugnayan natin sa nakaraan." Dahan-dahang kinuha ni Clarice ang nanginginig na kamay ng matanda. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilapat ang likod ng palad nito sa kanyang noo. Ang pagmamanong ito ay ang kanyang golden moment. Hindi ito isang pagmamano ng isang aliping nagpapasakop, kundi isang pamamaalam ng isang malaya at marangal na babae na kayang ibigay ang kapatawaran sa kanyang pinakamalaking kaaway bago tuluyang humakbang palayo. Habang nagaganap ang madamdaming pag-uusap na ito, nakatayo si Adrian sa labas ng silid. Nilapitan siya ng isang nurse at iniabot ang isang puting sobre na walang pangalan ng nagpadala. Ayon sa nurse, inilapag lamang ito ng isang hindi kilalang lalaki sa front desk. Nang buksan ni Adrian ang sobre, tumambad ang isang maikling mensahe at isang tiyak na address sa probinsya ng Batangas. Walang nakasulat na pangalan, ngunit ang papel ay may banayad na amoy ng matapang at mamahaling pabango, ang eksaktong pabango na palaging ginagamit ni Beatrice. Sino ang palihim na nagtuturo sa kanila ng pinagtataguan ng babaeng nagnakaw ng lahat ng yaman ng mga Alfon? Kinaumagahan, dumaan sina Clarice at Adrian sa presinto upang formal na pirmahan ang mga sinumpaang salaysay. Sa paglabas nila ng gusali, dahan-dahang huminto ang mga paa ni Clarice. Sa di kalayuan, nakita niya si Jacob na inilalabas mula sa selda upang isakay sa isang sasakyan ng mga pulis patungo sa pampublikong piitan. Nakaposas ang mga kamay ni Jacob. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, walang mababakas na galit o kayabangan sa mukha ng lalaki. Sa halip, ang mga mata nito ay napuno ng matinding pagsisisi, lungkot at isang tahimik na pagmamakaawa na hindi na kailanman matutugunan. Tinitigan siya ni Clarice ng may kapayapaan bago dahan-dahang tumalikod at sumabay sa paglalakad ni Adrian. Ang tunog ng sirena ng pulis na nag-umpisang umugong ay dahan-dahang nawawala sa hangin. Tila nagdadala palayo sa lahat ng mapait na alaala ng kahapon. Sa loob ng isang malamig at formal na silid ng bulwagan ng hustisya, tuluyan ng tinapos ng batas ang isang kabanata ng buhay na nagdulot ng labis na pagdurusa kay Clarice. Nakaupo siya sa tapat ng isang malapad na lamesang gawa sa makapal na kahoy. Sa kanyang harapan ay ang mga pinal na dokumento para sa pagsasawalang bisa ng kanyang kasal. Wala na ang takot at panginginig sa kanyang mga kamay. Gamit ang isang simpleng pluma, dahan-dahan niyang iginuhit ang kanyang pirma at ang banayad na tunog ng dulo ng pluma na kumikiskis sa papel ay tila naging awit ng kanyang tuluyang paglaya. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo si Jacob. Wala na ang mga mamahaling relos at sapatos na dating nagbibigay sa kanya ng huwad na kapangyarihan. Suot niya ang maliwanag na kahel na uniporme ng bilangguan. Payat, malalim ang mga mata, at punong-puno ng pagkatalo ang kanyang tindig. Matapos pirmahan ang papel, humiling si Jacob ng ilang sandali upang makausap si Clarice ng pribado bago siya ibalik sa kanyang selda. Nakatayo si Clarice sa likod ng makapal na rehas ng holding area habang si Jacob ay nakaupo sa loob, nakayuko ang ulo. Ang pagitan nilang dalawa ay hindi lamang gawa sa bakal,
kundi sa napakalawak na distansya ng kanilang mga pinili sa buhay. Clarice, panimula ni Jacob, ang kanyang boses ay basag at hirap na hirap ilabas. Dahan-dahan niyang iniangat ang kanyang paningin. Ang mga mata niya ay namumula, puno ng luhang matagal na niyang pinipigil. I'm sorry. I'm so sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Nabulag ako sa kayabangan. Naniwala ako kay Beatrice at tingnan mo ako ngayon. Nawala ang lahat sa akin. Kung sana nakita ko ang halaga mo noong tayo pa. Tinitigan siya ni Clarice. Walang galit sa kanyang puso, walang bakas ng pagkasuklam, tanging isang tahimik na kapayapaan na matagal niyang ipinaglaban. Tapos na ang lahat, Jacob. Malumanay ngunit matatag na sagot ni Clarice. Pinatawad na kita. Hindi para sa ikatatahimik ng konsensya mo, kundi para makapag-umpisa na ako ng walang bitbit na galit. Nakuha mo na ang ninais mo, malaya ka na sa akin. Ngunit ang kalayaang iyon ay may kasamang kabayaran na kailangan mong harapin sa loob ng seldang yan. Sana, sa paglipas ng panahon, matutunan mong maging isang mas mabuting tao. Tumulo ang mga luha ni Jacob, sunod-sunod na pumatak sa malamig na semento. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at umiyak ng buong kapaitan. Tuluyang niyayakap ang parusa ng sarili niyang karma. Tinalikuran siya ni Clarice at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na kailanman lilingon pa sa madilim na anino ng lalaking minsan ay naging asawa niya. Kinahapunan, muling bumalik ang mga ngiti sa labi ni Aling Nena nang formal na iabot ng hukuman ang orihinal na titulo ng kanilang lupa. Mahigpit na niyakap ng matanda ang kanyang anak, habang ang mga luha ng kaligayahan ay dahan-dahang bumabasa sa balikat ni Clarice. Ang lupang pinaghirapan ng kanyang ama, ang lupang naging dahilan ng kanyang pagkaalipin, ay tuluyan ng naibalik sa kanilang pangalan. Upang ipagdiwang ang kanilang tagumpay at tuluyang paglaya, nagtungo si Clarice sa isang tahimik at malawak na lawa malapit sa kanilang baryo sa Laguna. Sinamahan siya ni Adrian na tahimik na nagmamasid mula sa di kalayuan. Binibigyan siya ng espasyo upang damhin ang sandaling iyon. Nakatayo si Clarice sa gilid ng tubig habang umiihip ang banayad na hangin ng dapit hapon. Dahan-dahan niyang hinubad mula sa kanyang daliri ang kupas na pilak na singsing na ibinigay ni Jacob sa araw ng kanilang kasal. Tinitigan niya ito sa huling pagkakataon bago niya inihagis ng buong lakas patungo sa gitna ng lawa. Ang singsing ay lumubog kasabay ng marahang paghampas ng tubig. Lumikha ng mga maliliit na alon na dahan-dahang nagpalayo sa huling bakas ng kanyang nakaraan. Ito ang kanyang golden moment, ang tuluyang pag-agos ng kanyang kalungkutan patungo sa kawalan. Nag-iiwan ng isang malinis at payapang puso. Nang makabalik sila sa bahay kubo, isang masayang salo-salo ang inihanda ni Aling Nena. Mayroong mainit na sinigang, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito inihain ng may takot at pang-aapi, kundi puno ng pagmamahal para sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanila. Masaya silang nagkukwentuhan sa ilalim ng liwanag ng isang simpleng gasera. Ngunit sa kalagitnaan ng hapunan, dumating si Attorney Ramos. May dala itong isang lumang sobre na natagpuan niya sa pag-iimbestiga sa mga rekord ng yumaong ama ni Clarice sa isang maliit na bangko sa lalawigan. Nang buksan ni Clarice ang sobre, natuklasan nila ang isang passbook. Ang kanyang ama ay may palihim na inipong maliit na pondo mula sa pagtitinda nito ng mga gulay taon na ang nakalipas. Ang perang yun ay nakapangalan kay Clarice, nakalaan upang magamit sana sa pagtatayo ng isang maliit na panaderya. Paano ito nakaligtas sa kasakiman ni Don Alfon? Ito ay isang pamanang nabalot ng misteryo at labis na pagmamahal ng isang amang hindi kailanman nakalimutan ang pangarap ng kanyang anak. Nang lumalim ang gabi at nakatulog na si Aling Nena, lumabas sina Adrian at Clarice sa balkonahe. Ang kalangitan ay punong-puno ng mga bituin at ang banayad na awit ng gabi mula sa mga insekto sa bukid
ay lumilikha ng isang napakaromantikong kapaligiran. Nakatayo si Clarice, pinagmamasdan ang kagandahan ng kalawakan nang maramdaman niya ang mainit na presensya ni Adrian sa kanyang tabi. Dahan-dahang inabot ni Adrian ang kanyang kamay, pinagsalikop ang kanilang mga daliri nang may matinding pag-iingat at lambing. Clarice, mahinang simula ni Adrian, ang kanyang boses ay tila isang yakap sa malamig na gabi. Natapos na ang lahat ng laban. Nakuha mo na ang hustisyang nararapat sa iyo. Malaya ka na. Lumingon si Clarice sa kanya. Ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Lahat ng ito ay dahil sa tulong mo, Adrian. Kung hindi dahil sa iyo, baka natuluyan na akong sumuko sa kalsada noong gabing iyon. Umiling si Adrian, isang matamis at puno ng paghanga. Nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ako ang nagligtas sa iyo, Clarice. Ang sarili mong tapang ang nagligtas sa iyo. Nandito lang ako para siguraduhin hindi ka nag-iisa habang ginagawa mo yon. Dahan-dahang humarap si Adrian sa kanya. Ang hangin ay tila tumigil sa pag-ihip at ang bawat tibok ng kanilang mga puso ay tila nakikisabay sa isa't isa. Matagal kong itinago ang nararamdaman ko dahil alam kong kailangan mo muna ng hustisya at kapayapaan. Patuloy ni Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng wagas na pag-ibig na walang hinihinging kapalit. Ngunit ngayon, nais kong itanong kung handa ka na bang magsimula ng isang tunay na kwento kasama ako? Isang kwento na walang halong utang na loob, walang sapilitan, kundi purong pag-ibig at paggalang. Bago pa man makasagot si Clarice, dahan-dahang bumitaw si Adrian sa kanyang kamay. Lumuhod ito sa sahig na kawayan ng balkonahe, isang kilos na nagpatigil sa paghinga ni Clarice. Mula sa kanyang bulsa, naglabas si Adrian ng isang maliit na pulang kahon. Nang buksan niya ito, isang simpleng ngunit napakagandang gintong singsing ang tumambad. Ang singsing na pagmamay-ari ng yumaong ina ni Adrian, ang tanging alaala ng tunay na pag-ibig sa kanyang pamilya bago ito mabalot ng kasakima. Ang ningning ng gintong singsing sa ilalim ng liwanag ng buwan ay tila isang tahimik na pangako ng isang walang hanggang bukas. Isang matamis na halimuyak ng bagong lutong tinapay at kape ang sumalubong sa umaga ng bayan ng Laguna. Makalipas ang ilang buwan ng puspusang paghahanda, formal nang nagbukas ang Clarice at Adrian's Bakery. Ang panaderyang ito ay itinayo gamit ang malinis na ipon ng yumaong ama ni Clarice at ang mga kagamitan mula sa personal na kumpanya ni Adrian. Wala na ang anino ng pamilyang Alfon. Ang nakatayo sa harapan ng tindahan ay 2 taong bumuo ng pangarap ng magkasama at magkapantay. Ang mga kapitbahay at kaibigan mula sa baryo ay maagang pumila upang suportahan ang bagong negosyo. Ang masayang palitan ng mga kwento at ang mainit na pagtanggap ng komunidad ay lumikha ng isang buhay na kapaligiran. Dito, naramdaman ni Clarice ang tunay na diwa ng bayanihan, isang pagtutulungan na nagmumula sa tapat na puso at hindi mula sa mabigat na tanikala ng utang na loob. Ngunit ang araw na yon ay hindi lamang pagdiriwang ng kanilang tagumpay sa negosyo. Ang buong bayan ay abala rin sa pagtulong para sa isang mas mahalagang okasyon na gaganapin kinahapunan, ang pag-iisang dibdib ni na Clarice at Adrian. Sa loob ng kanilang bahay kubo na ngayon ay napalamutian ng mga puting bulaklak, nakaupo si Clarice sa harap ng isang maliit na salamin. Suot niya ang isang simple ngunit napakagandang puting bestida na gawa sa pinong tela. Walang labis na karangyaan, ngunit nagpapalitaw sa kanyang tunay na ganda. Sa kanyang likuran ay nakatayo si Aling Nena. Dahan-dahang ikinakabit ang manipis na belo sa buhok ng kanyang anak. Ang mga luha ng labis na kaligayahan ay walang tigil sa pag-agos mula sa mga mata ng matandang ina. "Napakaganda mo, anak," nanginginig na bulong ni Aling Nena habang hinahaplos ang pisngi ni Clarice. "Sa wakas, makikita ko na ring ibigay mo ang iyong puso sa isang lalaking tunay na mag-aalaga at rerespeto sa'yo."
Yinakap ni Clarice ang kanyang ina, isang yakap na naglalaman ng lahat ng pasasalamat para sa mga panahong hindi siya binitawan nito sa gitna ng mga pagsubok. Nang dumating ang takdang oras, ang banayad na pag-ugong ng malaking kampana ng lumang simbahan sa bayan ay naghudyat ng simula ng isang sagradong seremonya. Pagbukas ng malalaking pintuan na gawa sa kahoy, pumasok ang ginintuang liwanag ng dapit hapon at naglakad si Clarice patungo sa altar. Bawat hakbang niya ay puno ng kagaangan at kapayapaan. Sa dulo ng pasilyo, nakatayo si Adrian. Nakasuot ito ng isang maayos na barong Tagalog. Habang pinagmamasdan niya ang babaeng naglakad palabas mula sa pinakamadilim na bahagi ng buhay upang patunayan ang kanyang halaga, hindi napigilan ni Adrian ang pagpatak ng mga luha mula sa kanyang mga mata. Ito ang mga luha ng isang lalaking labis na nagmamahal at nagpapasalamat sa tadhana dahil pinayagan siyang maging kanlungan ng babaeng ito. Nang magtagpo ang kanilang mga kamay sa harap ng altar, ang bawat salitang binitiwan nila bilang pangako ay nagmula sa kailaliman ng kanilang mga kaluluwa. Hindi ko maipapangako na hindi na tayo makakaranas ng hirap. Seryoso, ngunit malambing na wika ni Adrian. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa kaluluwa ni Clarice. Ngunit ipinapangako ko na sa bawat pagsubok, hindi ka na muling luluhan ng mag-isa. Mamahalin kita bilang aking asawa, aking kaibigan, at aking katumbas sa lahat ng bagay. Tinanggap mo ako nung mga panahong wala akong halaga sa paningin ng iba. Tugon ni Clarice, ang kanyang tinig ay pumailan lang nang may buong katapatan sa loob ng simbahan. At ngayon, ibinibigay ko sa iyo ang isang buo at malayang puso. Ikaw ang aking kapayapaan, Adrian. Matapos ang seremonya, isang simpleng salusalo ang ginanap sa malawak na bakuran sa likod ng panaderya. Ang mga puno ay pinalamutian ng mga nakasabit na dilaw na ilaw na nagbibigay ng mainit at romantikong liwanag sa paligid. Ang mga hapag ay puno ng masasarap na tradisyonal na pagkain at ang paligid ay napuno ng masayang kwentuhan at pagdiriwang ng tagumpay ng kabutihan. Habang tumutugtog ang isang malambing na musika sa background, dahan-dahang inaya ni Adrian si Clarice patungo sa gitna ng bakuran. Ipinatong ni Clarice ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa at dahan-dahan silang sumayaw sa ilalim ng mga nakasabit na ilaw. Ito ang kanilang golden moment, isang payapang pag-indak na malayo sa mata ng panghusga. Sa hindi kalayuan, nakaupo si Aling Nena, nakangiti habang pinapanood ang mag-asawa na tuluyan ng nakahanap ng kanilang tahanan sa isa't isa. Ngunit sa gitna ng pagdiriwang, inabot ng isang kartero sa kanila ang isang puting sobre na galing pa sa ibang bansa. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Nang buksan ito ni Adrian, tumambad ang isang maikling mensahe na nakasulat sa isang mamahaling papel. Salamat sa pagpapatawad. Hindi ko man maibabalik ang lahat. Umaasa akong makahanap din ako ng kapayapaan. Walang pirma ang sulat, ngunit ang papel ay nagtataglay ng isang mahinang amoy ng matapang at pamilyar na pabango. Ang pabangong palaging ginagamit ni Beatrice. Ang mensaheng ito ay naging isang hudyat na kahit ang pinakamasamang kalaban ay nabago ng kanilang ipinakitang kabutihan at pagpapatawad. Nag-iiwan ng isang huling misteryo tungkol sa landas na tinatahak ngayon ng babaeng yon sa kabilang panig ng mundo. Ibinulsa ni Adrian ang sulat at muling ibinaling ang buong atensyon sa babaeng nasa kanyang mga bisig. Ang gabi ay napuno ng pag-asa habang ang hangin ay dahan-dahang umiihip. Inilapit ni Adrian ang kanyang mukha sa tainga ni Clarice. Ang kanyang mainit na hininga ay naghatid ng matinding kilig sa buong katawan ng babae. Handa ka na ba sa ating susunod na kabanata? Bilang mag-asawa, malambing niyang bulong. Tumingala si Clarice at ginantihan siya ng isang napakatamis na ngiti. Mahigpit na mahigpit nilang pinagsalikop ang kanilang mga kamay habang sabay na pinagmamasdan ang huling silahis ng liwanag na dahan-dahang naglalaho sa kalangitan.
Sumasalubong sa isang walang hanggang bagong bukas. Lumipas ang 5 taon na tila isang banayad na ihip ng hangin sa lalawigan ng Laguna. Ang maliit na panaderya na nagsimula sa isang simpleng pangarap ay isa na ngayong kilala at malagong negosyo sa buong bayan. Subalit sa kabila ng kanilang pag-asenso, nanatiling payak at nakatapak sa lupa ang pamumuhay ni na Clarice at Adrian. Hindi nila ginamit ang kanilang yaman upang magmataas. Sa halip, nagtayo sila ng isang pundasyon na nagbibigay ng libreng pag-aaral at tulong medikal sa mga mahihirap na pamilya upang wala ng sino man ang makaranas ng pang-aabuso dahil lamang sa utang na loob. Sa loob ng kanilang maaliwalas na tahanan, nakaupo si Clarice sa gilid ng higaan ng kanyang 4 na taong gulang na anak na babae na si Tala. Dahan-dahang inilagay ni Clarice ang lumang krusipihong kahoy ng kanyang yumaong ama sa maliliit na kamay ng bata. Ito ang kanilang golden moment, ang pagtuturo ni Clarice sa kanyang anak na magdasal hindi upang humingi ng kayamanan, kundi upang magpasalamat sa araw-araw na biyaya at kaligtasan. Ang inosenteng tinig ni Tala habang binibigkas ang kanyang panalangin ay tila isang awit ng mga anghel na nagdadala ng wagas na kapayapaan sa buong kabahayan. Samantala, sa isang malayong lugar sa Maynila, dahan-dahang naglalakad si Adrian sa mamahaba at tahimik na pasilyo ng pambansang bilangguan. Ang mabigat na pagsasara ng mga bakal na pinto ay naghudyat ng kanyang pagpasok sa silid-dalawahan. Sa kabilang dulo ng lamesa ay nakaupo si Jacob. Wala na ang mapagmataas na tagapagmana ng mga alfon. Ang lalaking kaharap ngayon ni Adrian ay may kalmado at maaliwalas na mukha. Isang taong tuluyan nang tinanggap ang kanyang parusa at natutong magpakumbaba. Lalabas na si Jacob sa susunod na taon dahil sa kanyang mabuting asal sa loob ng selda. Nang mag-abot ang kanilang mga kamay sa ibabaw ng lamesa, isang mahigpit na hawak ang nagbigay tuldok sa lahat ng hidwaan ng magkapatid. Humingi muli ng tawad si Jacob at sa pagkakataong ito, buong puso itong tinanggap ni Adrian. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagbibigay ng pagkakataon sa isa't isa na magsimula muli sa magkahiwalay na landas ng walang bitbit na galit. Nang sumapit ang dapit hapon, nagbalik si Adrian sa kanilang tahanan sa Laguna. Natagpuan niya si Clarice na nakatayo sa balkonahe, tahimik na pinagmamasdan ang paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Dahan-dahang lumapit si Adrian mula sa likuran at niyakap ang kanyang asawa. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito habang magkasama nilang dinarama ang malamig na hangin ng hapon. Kung may magtatanong kung nakasumpong ba ng pagpapatawad ang isang babaeng minsang itinapon sa putik at inalisan ng dangal, ang sagot ay isang matapang na oo. Pinatawad ni Clarice ang pamilya ni Don Alfon at si Jacob hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sarili na lumaya mula sa kadena ng puot. Ang pagpapatawad ang naging susi upang tuluyan siyang makawala sa anino ng kanyang madilim na kahapon. Natagpuan ba niya ang kanyang kapayapaan? Walang alinlangan. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa loob ng mga naglalakihang mansyon o sa dami ng mamahaling alahas. Natagpuan ito ni Clarice sa halimuyak ng bagong lutong pandesal tuwing umaga, sa matamis ng ngiti ng kanyang anak na si Tala, at sa may init na bisig ni Adrian na kailanman ay hindi siya binitawan. At ang pinakamalaking aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay nakaukit ngayon sa kasaysanan ng kanilang pamilya. Ang utang na loob ay isang magandang kaugalian ng mga Pilipino na nagpapakita ng pasasalamat, ngunit kailanman ay hindi ito dapat gamitin bilang isang patibong upang abusuhin, alipinin, at bilhin ang dangal ng isang tao. Higit sa lahat, itinuro ng kanyang kwento na ang tunay na pag-ibig ay hindi sa pilitan. Ito ay kusang dumarating sa tamang panahon para sa mga taong may malinis na puso at may tapang na ipagtanggol ang kanilang sarili. Dandiya kanyan ko ngoy kay Chuen.
Sa huli, ang kwento ni Clarice ay isang patunay na ang kaligayahan ay hindi hinihintay na ibigay ng iba. Ito ay ipinaglalaban at binubuo gamit ang sariling mga kamay. Kahit gaano man kalakas ang bagyo, kahit gaano man kadilim ang gabi, ang isang pusong marunong magpatawad at patuloy na naniniwala sa pag-ibig ay palaging makakahanap ng daan pauwi sa liwanag. Dito tuluyang nagtatapos ang kwento, hindi sa luha ng pighati, kundi sa isang matamis at walang hanggang ngiti ng tagumpay.